Hi everyone, thank you for visiting my YouTube channel. Today, I'm gonna show you on how to perform fillet weld in vertical position using mount. Let's go guys! Okay guys, so meron tayong dalawang plate dito na nakat na. So, ipiprepare natin siya. So, dapat malinisan natin to, tanggalin natin yung mga kalawang ng metal. So, linisin natin ng maayos. Okay? Malinis na yung plate natin. So, ang gagawin natin, itatak natin to na nakatuwe. So, nakaganyan. So, lagyan natin ng magnet para hindi gumalaw pag magtatak tayo. Ganyan. Dapat nakaganyan siya. Yan. Okay, so ngayon guys, na tapos na natin i-prepare yung plate natin at saka nakatak na siya dito sa positioner natin. So, kung mag-weld tayo, dapat naka-cheese level siya. So, i-level ko sa cheese level ko to. So, ganyan. Tapos, ikutin ko lang dito yung kanyang lock para hindi na siya gumalaw. So, yung welding natin dito is 3F to. Vertical position fillet joint. So ito yung position niya. So yung welding natin dito, una, yung first pass natin, yung gagawin natin, pwede na downward tayo, simula sa itaas pababa, yung takbo natin, or simula sa baba papunta sa itaas. So yun yung sa root pass natin using A6011 electrode. Yung sa root pass. So, tandaan, basta root pass, 6011 yung gagamitin natin. Yan yung standard. Tapos, yung second pass natin, gagamit tayo na 18 na electrode. So, kung 18 na electrode yung gagamitin natin, magsisimula tayo sa ibaba. Hindi tayo pwedeng sa itaas tayo magsimula. So, dapat sa baba tayo magsimula. Okay, kung sa baba tayo magsimula, ang gagawin nyo lang, i-zigzag yung travel natin dito sa second pass. So, kung nag-second pass tayo, meron na yung second pass. So, example, kung ganyan yung second pass mo, yung takbo mo, ganyan. 1, 2, 1, 2, yung counting mo, ganyan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, nakaganyan yung travel mo papunta sa itaas. Sa second pass tayo, so yung travel natin is zigzag. So example ganito. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ganyan. Dapat yung distansya natin dito is 2 mm lang. Yung distansya natin dito. Dapat 2 mm lang yan. Yan yung travel natin papunta sa itaas. So, pwede rin na yung travel nyo is nakaganyan. Ganyan. So, ganyan. Pwede rin nakaganyan. Okay, so ngayon guys, ang una na natin i-welding is yung A6011 electrode sa root pass. So, tandaan nyo lang na pag root pass yung ini-weld nyo, so, gamitan nyo ng current na 60 to 70 amperes yung current natin sa root pass. Okay? So, tandaan nyo guys, pag magsisimula kayo sa itaas, ang gagawin nyo, yung position ng electrode nyo or yung electrode angle nyo is nakaganito. Pag papunta ka sa baba, yung direction mo.
So, dapat ganyan yung angle ng electrode mo. Yan. Dapat nakaganyan. Pababa. So, angle natin dyan is 15 to 20. Yung direction natin is pababa. Kung papunta naman tayo sa taas, guys, so, yung angle natin is nakaganyan. 10 to 15. So, ganyan naman yung travel natin pa itaas. Yan. So, ganyan yung angle natin. Okay? Kung sa tingin nyo guys, maganda naman yung pagkakaweld nyo sa root pass, so i-continue nyo na lang. Pero kung sa tingin nyo hindi maganda yung mga convex na maliliit, so tanggalan nyo lang, i-flash brown nyo, kunin nyo lang yung sa taas. Yan, ganyan. Then, second pass kayo. So tandaan nyo, second pass, so gamit kayo ng 70-18 electrode for the second pass. So tingnan nyo yung side to side ng first pass nyo para yun yung guide nyo para kung saan tatama yung arc nyo. Para hindi naman masayang yung electrode natin, so dapat gamitin natin ng maayos na dapat maliit na lang yung iiwan natin, yung kahit mga 2.5 inch na lang siya yung maiiwan para hindi naman masayang yung electrode na binili natin. Okay? So ngayon guys, dudugtungan na natin siya. So yung gagawin lang natin, dito tayo mag-start. Tapos dahan-dahan tayong bababa. Tapos i-zigzag, then continue yung travel natin papunta sa itaas. So ganyan pag magdudugtong guys. Kung hindi maganda yung pagkakadugtong nyo guys, so ang gagawin nyo, i-grind nyo yung area na mayroong convex. So tanggalin nyo lang yun. Yung tama lang na malibel siya sa kanyang kapal. So kung matanggal nyo na, so continue nyo na lang. So ganyan. Then kung sa tingin mo hindi maganda yung second pass mo, pwede rin na i-weld mo ulit. So ganyan, i-weld mo ng third pass. So wash bed lang yung pagkaka-weld natin.
So, ganyan. So, kung sa tingin mo pa rin, hindi pa rin maganda yung pagka-weld mo, weld mo ulit. So, ganyan guys yung final natin. Pero dapat na standard yung size ng weld bed natin. So, kung gaano kakapal yung plate natin, ganun din yung weld bed natin. Okay. So that's all guys. Thank you for watching my video. Sana marami kayong natutunan sa video na to. And don't forget to subscribe para updated kayo sa mga video na i-upload ko.